Ang question ngayong araw ay, ano ang pagkakaiba ng pandiwang palipat at katawanin? Ang wastong pagkilala sa uri ng pandiwa ay nakatutulong upang maipahayag ng malinaw kung sino ang gumagawa ng kilos at kung ito ba ay may tinatanggap na layon o wala. Sa ganitong paraan, nagiging maayos ang daloy ng kaisipan at mas epektibong na ipararating ang mensahe. Ang pandiwang palipat ay pandiwang nangangailangan ng tuwirang layon upang mabuo ang kahulugan ng pangungusap. Ang kilos nito ay may malinaw na tinatanggap at karaniwang sinasagot ang tanong na ano o sino. Halimbawa, sa pangungusap na binasa ko ang aklat. Ang aklat ang tuwirang layon na tumanggap ng kilos ng pandiwang binasa. Kung aalisin ang tuwirang layon, magiging hindi ganap ang diwa ng pangungusap. Makikita rin ito sa pangungusap na tinulungan ni Sam si Mike. Ang pandiwa ay tinulungan at ang si Mike ang tuwirang layon na sumasagot sa tanong na sino. Ipinapakita ng halimbawang ito na ang pandiwang palipat ay ginagamit kapag ang kilos ay may tiyak na pinatutunguhan at nagbubunga ng malinaw na resulta. Kaya nagiging buo at tiyak ang ipinahahayag na kaisipan. Samantala, ang pandiwang katawanin ay hindi nangangailangan ng tuwirang layon. Kompleto na ang kahulugan ng pangungusap kahit walang tinatanggap ang kilos. Halimbawa, tumatawa ang bata. Malinaw na ang ipinahihiwatig na pangyayari kahit walang sinasagot na tanong na ano o sino. Gayon din sa pangungusap na natutulog si Liza. Sapat na ang pandiwa upang maipahayag ang buong diwa.